Board Member Ryan Maminta is recognized for his privileged speech. Maraming salamat, Ginoong Tagapanguna. Bago po ako magsimula, nais ko munang magparating ng pagbati rin sa ating mga kagalang-galang na kasapi, membro ng Junta Provincial ng Lalawigan ng Palawan sa pagpasok po ng taong 2026 at naway maging makabuluhan at higit sa lahat matagumpay ang taong 2026 sa bawat isa sa atin at sa higit sa lahat sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan at sa buong Pilipinas. Bagamat nakahanda na ang aking pagtatalumpating pribilehyo, nais ko pong munang ipatala sa ating record ng kauna-unahang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ngayong 2026 ang pagbisita sa atin ng ating mga kababayan mula sa Barangay Panitian sa bayan ng Sopronio Española at mayroon silang mga pakay sa mga kinatawan ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Palawan. Narito po at kilalanin natin ang presensya ng mga opisyal ng Barangay Panitian sa pangunguna po ni Punong Barangay Kagalang-galang Laksanding Kohong. Palakpakan po natin sila. Welcome, Kap. At tanggapin natin sila sa sesyong ito ng Sangguniang Panlalawigan. Kasama niya po ang mga kagawad ng barangay na nariyan at ang mga appointed barangay officials po, ang Sangguniang Barangay Secretary at ang Sangguniang Barangay Treasurer. Kasama yung mga Sangguniang Kabataan po natin. Tanggapin po natin sila, Ginoong Tagapanguna. Welcome sa ating kauna-unahang sesyon sa taong ito, ang Barangay Panitian and ang kanilang buong konseho kasama ang mga appointed. Welcome sa ating session hall at sa ating session. Please proceed, Board Maminta. Maraming salamat ulit, Tagapanguna. Honorable Presiding Officer, mga kasama sa ating mga bisita, ganoon din sa ating kalihim ng Sangguniang Panlalawigan. Sa unang araw po ng pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan, tumindig po ang inyong lingkod dahil nais nating magparating ng ating saloobin at higit sa lahat posisyon. Kasama na ang ating panghihikayat at pag-apila sa ating mga kagalang-galang na kasama na samahan tayo sa posisyong ito. May kinalaman sa isang seryosong balita na kung saan ay may resolusyon na inadapt ang ilang Mindanao-wide consultative bodies at mga individual na mga kababayan din natin sa isla ng Mindanao mula sa iba't ibang mga lalawigan na di umano ay may balak isumite sa United Nations Committee on Decolonization na humihingi ng independence ng Mindanao. At sa narrative na ito, isinisingit ang lalawigan ng Palawan gamit ang termino at ang mga nakalipas ng ideya at proposal na Mindanao, Sulu, Palawan o Minsupala. Ito po'y napabalita sa mga pahayagan at ito po'y napabalita sa mga social media outfits nitong mga nakaraang mga linggo bago po matapos ang taong 2026. Gusto ko pong linawin agad at ilagay sa record na hindi po pumapayag at hindi kinonsulta ang lalawigan ng Palawan, hindi inabisuhan. Kung mayroon man sa mga kasama natin, ay hindi ko po alam na may inabisuhan at hindi po pumapayag ang kinatawang ito. At sana'y hindi tayo pumayag bilang isang lalawigan at bilang isang sambayanan. Para malinaw po sa lahat, ano ba ang nilalaman at hinihingi ng resolusyon na ito? Kung makikita po ninyo, bagamat walang direktang sinasabi na kasama ang lalawigan ng Palawan, ngunit sa mapa at sa mga balitang ipinakita na nandyan po sa ating tabing, ay kasama ang mga bituin at ang lalawigan ng Palawan, kabuuan po ang isla ng Mindanao sa proposal at sa flag na isusumite may kinalaman sa Federal Republic of Mindanao 1986. Hindi lang po ito simpleng hinaing ng development o reklamo sa mga pangyayari ngayon sa national government. Sa tingin ko po, tatlo ang malinaw na hinihingi nila. Una, ideklara na may karapatan ang Mindanao na humingi ng political independence mula sa Pilipinas. Pangalawa, i-frame ang Mindanao bilang parang colonized territory
kaya isinusulong na dalhin ito sa UN Committee on Decolonization. At ikatlo, at ito po ang pinakamabigat, humingi sila ng belligerency status. Ano po ba ang belligerency status? Isa po itong concept sa international law na karaniwang ginagamit kapag may armadong tunggalian o civil war. Sa pagkakaalam ko po, at sa inaabot ng aking memorya, wala pong belligerency status sa tunggalian o civil war na kasama ang lalawigan ng Palawan. O kung may mga usapan man, ay natapos na po lahat ito sa usapang pangkapayapaan na nangyari noong 1996 at nung nakaraang dekada lamang sa pamamagitan po ng ARM at ng BARM status o yung tinatawag na Bangsamoro Organic Law na pinirmahan din ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas at ng mga leader na nakikipagtunggali sa bahagi ng Mindanao. Kapag kinilala ang isang grupo bilang belligerent, parang sinasabi ng international community na mahiwalay kayong political personality. Hindi na lang ito internal issue ng isang bansa. Kaya kahit sabihin nating peaceful struggle, ang hinihingi nilang status ay hindi simpleng simbolo lamang, ginong tagapanguna mga kasama. Ito po ay legal at political recognition na may mabibigat na consequences. Ngayon, balikan natin ang Palawan at Minsupala. Historically and administratively, hindi po bahagi ng Mindanao ang Palawan. Maaring masabi na historically mayroon, pero hindi po yan na ipapalagay pa hanggang sa kasalukuyan. May sarili tayong kasaysayan bilang isang lalawigan. Kasama ang mga indigenous peoples at ang ating kultura. Tagbanwa, Palawan, Batak, Taot Bato, maging mga Kuyunon. Yes, may historical and cultural links sa Mindanao at Sulu, lalo na sa trade at maritime routes, pero cultural interaction is not political consent, mga kasama. At dito pumapasok ang Minsupala. Ang Minsupala ay acronym para sa Mindanao, Sulu at Palawan. Matatandaan ko nung ako po'y nasa 10 taong gulang pa lamang umahigit, ay lumitaw na ang ideya ng Minsupala, ngunit ito po ay nagapi at hindi dininig, at hindi isinama, at hindi po kasama, at hindi pinayagan ng mga Palawenyo. Ito po ay academic at anthropological concept lamang. Ginagamit ng scholars para ilarawan ang historical connections at trade routes sa pre-colonial period. Hindi ito political region at hindi kailanman naging political region bilang parte ng bansang Pilipinas. Hindi rin po ito naging legal entity at hindi ito authority para magsalita o gumawa ng desisyon para sa lalawigan ng Palawan at sa sambayan ng Palawenyo. Sa madaling sabi, kinikilala natin ang ideya ng Minsupala bilang kasaysayan pero hindi mandato, ginong tagapanguna. Pwede nating pag-aralan sa libre pero hindi pwedeng gamitin para isama ang Palawan sa anumang ideya ng separatist movement mula at hiwalay sa bansang Pilipinas nang walang consent ng sambayanan at walang consent ng mga leader ng sambayanan. Gusto ko pong ipaalala na ang Pilipinas ay may legal at constitutional mechanisms para sa autonomy sa Mindanao. Ang ERMM noon at ngayon ay Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao ay nabuo po sa pamamagitan ng mahabang usapan, konsultasyon at sa pamamagitan po ng batas at pinayagan din ng mga taong nakasama doon sa Mindanao, sa lalawigan, ng mga nakasama sa batas sa pamamagitan po ng isang plebisito. Ang hindi nanalo sa plebisito, ginong tagapanguna, kasama nga ang mga ilang lalawigan na purong-puro rin na mga kababayan natin at kapatid natin sa Mindanao ay hindi talaga isinama sa BARM o sa region na kung saan binuo sa pamamagitan po ng Bangsamoro Organic Law. Hanggang ngayon po ay usapin pa rin yan. Hindi pa sila nagkakahalalan. Pero may desisyon na po ang Korte Suprema tungkol sa mga bagay na yan. Kaya igalang natin. Ibig sabihin, kinikilala ng Estado ang historical injustice para sa tamang paraan. With consent and within the frameworks of the Constitution. Kung may BARM na, bakit kailangan pang humingi ng belligerency status? Kung may autonomy na, bakit kailangan pang humiwalay? Legality, ang UN Committee on Decolonization ay para sa mga teritoryong under foreign rule. Hindi para sa mga probinsya sa loob ng sovereign country katulad ng Pilipinas. At sa ilalim ng ating konstitusyon, walang sino mang pwedeng magsalita para sa Palawan o baguhin ang national territory ng walang plebisito at malinaw na consent ng tao.
Hindi sa dulo, kundi maging sa simula pa lamang ng pagkilos na kung saan ang konsultasyon, ang dialogo at higit sa lahat, ang kapayagan ng sambayanan ay kailangan makuha. Sino ang nag-authorize na isama ang Palawan? Saan ang konsultasyon? Saan ang plebisito? Wala po. Hindi natin ipinagsasawalang bahala o maging i-deny ang grievances ng Mindanao. Totoo po yun. Lahat po yun nangyari. Kailangan ng pagbabago at kailangan ng malakasan at pagkilos para po may taas ang antas ng pamumuhay at higit sa lahat ng mga kapatid at kababayan natin sa Mindanao. Kasama po tayo dyan. Hindi natin tinatalikuran yan bilang mga Pilipino. Hindi rin natin minamaliit ang inequality o underdevelopment sa rehiyon na yan. Pero underdevelopment is not colonialism at hindi solusyon ng paghahati ng bansa. Ang solusyon ay development, accountability, autonomy within the Constitution, hindi po disintegration. Palawan will not be spoken for. Palawan will not be included without consent. Palawan will not be reduced to an academic concept like Minsupala. Minsupala is history, not political mandate. Palawan is Filipino, Mindanao is Filipino. At ang Pilipinas ay isa pa rin, bagamat napakaraming problema na kailangan nating kaharapin. Napakaraming hamon bilang isang sambayanan na kailangan nating tugunan na magkakasama at nagkakaisa kasama ang mga kasalukuyang leader at ang mga leader pa na tatangkilikin sa ating bansa. Inaayos sa pamamagitan ng batas at hindi binibiyak sa pamamagitan po ng unilateral declarations na nakikita natin at inilethala sa mga pahayagan sa pamamagitan po ng idea ng Mindanao Independence na sa pamamagitan ng resolusyon ay isusumite sa United Nations Committee on Decolonization. Kaya po, sa pagkakataong ito, nais kong hilingin na samahan ako ng aking mga kapwa board members o mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan upang isulong ang isang kapasyahan na lubhang tumututol sa pagkilos na ito at bilang isang boses ay isama natin at ipadala natin ito sa mga karapat-dapat na ahensya ng gobyerno kasama po ang United Nations Committee on Decolonization. Maraming salamat po, magandang umaga at pagpalain kayo ng dakilang lumika, pagpalain ang bagong taong 2026 sa ating lahat. Thank you, Board Ryan Maminta.